Okay, kapag pinag-uusapan ng kasaysayan, madalas pamilyar tayo sa mga pangalan ng mga bayani, di ba? Pero paano naman yung mga pangalang hindi naisulat sa mga libro? Sa usapan natin ngayon, bubuksan natin ang kwento sa likod ng sikat na tagumpay sa Mactan at hindi lang to tungkol sa mga lider, kundi sa buong komunidad na sama-samang lumaban. Ang taon? 1521. Isipin nyo yan, isang iglap sa ating kasaysayan na talagang nagpabago sa lahat. Dito kasi nagsimula ang isang laban na hanggang ngayon, simbolo pa rin ng katapangan nating mga Pilipino. Kasi ang kwentong laging laman ng isip natin, 'di ba, ay si Magellan laban kay Lapu-Lapu. Yung isang dayuhang mananakop na kumpleto sa makabagong armas at baluti, tapos sa kabilang panig, isang lokal na pinuno na ang dala lang ay sibat at kalasag. Parang David and Goliath ang dating. Pero, teka muna, ganun lang ba talaga kasimple yun? Laban lang ba talaga to ng dalawang sikat na tao? O baka naman may mas malaki at mas malalim pang kwento sa likod ng lahat ng to? Halika, alamin natin! Dito sa unang bahagi, subukan nating ilipat ang spotlight. Mula sa pagtingin sa iisang bayani, tutukan natin ngayon ang pinagsama-samang lakas ng isang buong komunidad. Alam nyo, kadalasan sa history books, laging nakasentro sa pangalan ng leader, di ba? Sila yung bida, sila yung naaalala. Pero naisip nyo ba, paano naman yung libu-libong kasama niyang lumaban? Yung mga pangalang hinding-hindi natin narinig. Ito, 1,500. Yan yung tinatayang bilang ng mga mandirigmang taga-Mactan na sumama sa laban. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang buong hukbo. Grabe, isipin nyo na lang, yung dami at lakas ng bilang na yan. So ngayon, kilalanin natin sila. Sino nga ba itong mga mandirigmang ito na parang invisible sa mga pahahina ng kasaysayan? Mahalagang maunawaan natin kung paano sila nakaorganisa at kung ano yung nagpapatakbo sa kanilang diwa ng katapangan. May tawag sa kanila na bagani. Sila yung iginagalang at talagang sinanay ng mga mandirigma bago pa man dumating ang mga Espanyol. At hindi lang sila basta mga sundalo ha, ituring nyo silang parang magkakapatid na may isang code at isang layunin. At ang galing dito, hindi sila basta-basta lang na grupo na sumugod. Organisado sila, may sistema. Meron silang mga scout, yung mga taga-manman na unang-unang nakikita sa mga barko ni Magellan. Meron ding mga bihasang mamamana para sa mga atake mula sa malayo. At syempre, nandoon yung mga frontliner, yung mga shock troops na sumalubong mismo sa mga mananakop sa mababaw na tubig. Pero ito yung pinaka-importante, sa likod ng pagiging mandirigma nila, sila ay mga ordinaryong tao tulad natin, mga mangingisda, magsasaka. Sila yung tinatawag na citizen soldiers. Ang tanging gusto lang naman nila ay ipagtanggol yung mga bahay nila, yung mga pamilya nila. Yun ang nagbigay buhay sa kanilang paglaban. So ang tanong, paano sila nanalo laban sa mas malalakas at makabagong armas? Well, dito na papasok yung ultimate weapon nila, ang kanilang sariling kaalaman sa kanilang lugar. Ang tawag dito, the Mactan Trap. At napakatalino ng pagkakaplano nito. Pakinggan nyo. Step 1, yung mga scout nagbigay ng hudyat. Step 2, inakit nila yung mga sundalong naka-full metal armor palayo sa malalaking barko nila papunta sa mababaw na tubig. Step 3, hinintay nilang mag-low tide. Isipin niyo yun, para matrap ang mga kalaban at ang mga bangka nila. At step 4, boom! Sabay-sabay silang sumugod mula sa lahat ng direksyon. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Simple lang. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa pag-atras ng tubig at sa mga bakawan para gumawa ng isang henyong plano. Sa madaling salita, ginawa nilang sandata at kakampi ang kalikasan. A tactical masterpiece indeed. Okay, so let's zoom out. Dito sa huling bahagi, pag-usapan natin ang pamana. Dahil ang tagumpay sa Mactan, hindi ang tagumpay ng isang tao lang. Tagumpay yan ng isang buong komunidad. May isang kasabihan na tamang-tama para dito. Naaalala ng kasaysayan ng Datu, pero ang Mactan ay nailigtas na mga kamay ng libu-libong matatapang na kaluluwa. Napakaganda at napakatindi ng paalalang yan, di ba? At tandaan natin, hindi sila naging mandirigma para lang sa isang araw. Pagkatapos ng laban, umuwi sila sa kanilang mga pamilya. Sila yung mga naging tatay at lolo ng mga susunod pang henerasyon na nagpatuloy ng diwa ng paglaban at pagtatanggol sa sariling bayan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa pamilya nyo ba o sa bayan ninyo, mayroon bang kwento ng katapangan na tila kinalimutan na ng mga libro ng kasaysayan? Dahil baka yung mga pinakadakilang bayani,
ay yung mga bayaning hindi natin kilala ang pangalan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.